Amen. We have to... Ang Hebrews chapter 6, mga kapatid, ay... This is a challenging verses pertaining to spiritual maturity. Yan. Ito mga kapatid, hindi sa mga bata. Amen. Hindi ito sa madaling... alam niyo mga kapatid, ang Panginoon naghahanap siya ng bunga. At Emilia, naghahanap ang Panginoon ng dagdag. Naghahanap ang Panginoon ng paglago. Mahirap din yung paalis-alis ng church. Palipat-lipat ng simbahan. And it also talks about assurance of God's promises. So mga kapatid, unti-unti natin, from Hebrews chapter 6 verse 1 to 3, ito mga kapatid ay hinihimok tayo na tayo ay mag-graduate from grade 1 to grade 2. Hindi yung 12 taong ka na, grade 1 ka pa. Ngayon nakakapagtaka na nga eh. Nung unang panahon natin nung panahon natin, dapat mga 7 taon, dapat doon ka palang matututong magsulat. Dapat ngayon, mga 4 na taon pa lang, marunong ka na mag-algebra. Napansin mo ngayon mga kapatid, nung unang panahon, di tayo marunong magsulat. Hello? Natutula akong magsulat siguro, 7 years old, grade 1 yun eh. Diba? Ngayon, pag 7 taong ka na, Sister Cecil, ngayon, yung current na era natin, yung panahon natin ngayon, pag 7 taong ka na, hindi ka pa marunong magsulat, hindi ka pa marunong magbasa. Kasi nung grade 1, doon lang tayo tinuturo magbasa, diba? Tatanda mo yung Ate Milen, pagpasok ka na, mamimili na ang mga nanay natin sa palengke, ng mga notebook, lapis. Ang ganda-ganda kaya ng buhay na. Parang sarap sa feeling nun, no? Pag mamimili na ng mga notebook, maroon pa tayo, may mga katleya pa tayo, katleya. Binabalot pa natin ng plastic yung ating mga notebook, babalutin pa natin ng mga plastic yan, may mga Manila paper. Diba? Meron pa tayong mga lapis doon natin matataba. May mga tatabang lapis, may mga maninipis na lapis. Diba? Pero sabi ng Panginoon, dapat lumalago. Hindi ka habang buhay na elementarya. Hindi ka habang buhay na nasa Bagalangit Elementary School. Pero mo, 20 years old ka na, nasa elementary ka, pakatawa-tawa yun, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pag ang bata umiiyak, tolerable siya eh. Kaya mong pagpasensyahan. Pag ang bata maingay, kaya mong pagpasensyahan. Pag ang bata makulit, kaya mong pagpasensyahan. Pero pag matanda, naku mga kapatid, mahina ang akin. Parang ang hina ng ating tolerance dyan. Ganon din ang Diyos. Diba? Kaya ang Panginoon, diba, natatandaan mo, Sister MJ, minsan tinanong ng Panginoon kanyang mga alagad how long will I stay with you? Nasabi ni Jesus yun. Nasabi ng Panginoon, gano'ng katagal kaya akong magtitiis sa inyo? Siguro napipiga na ang Panginoong Jesus kasi lagi niyang pero kasama mo ang Diyos, tapos may pag-aalinlangan ka pa? What kind of faith is that? Ang mga Israelita, tingnan mo Ate Milen yung ating buhay, ano? Ang mga Israelita, nakakausap nila ang Diyos. Nagsasalita na yung propeta, ganito mangyayari sa inyo, mga makasalanan kayo, bumubuka ang lupa, kinakagat na sila ng ahas, tinatamaan sila ng kidlat. Lahat na lang alam na nila na makapangyarihan ang Diyos. Pero matitigas ang ulo. Diba? Kaya, makikita mo atin na masyadong samantalang tayo atin tingnan mo tayo. Hindi natin nakikita ang Diyos. Wala tayong propeta nagsasalita. Wala tayong Jeremiah na, Milen, alam mo ba? Pagdating ng panahon na to, ganito mangyayari sa'yo. Walang ganun eh. Walang mga prediction, walang mga prophecy eh. We just believe. Kaya, sakop tayo nung third element na yon.
we are encouraged and given the assurance of God's promise. Mas maganda yun eh. Kaya sabi ng Biblia, mapalad yung mga tao na hindi nakakita pero naniniwala. Kasi marami mga Kristiyano, to see is to believe. Parang si Thomas the Doubter. Malibang may pasok ko yung kamay ko sa palad ni Jesus, hindi ako maniniwala. May mga taong ganon. Samantalang yung mga Israelita noon, nakikita na nila, may apoy na kasakasama nila paggabi, naglalakad sila sa wilderness, sa disyerto, nakikita na nila pillar of cloud during the day. Daladala nila yung Ark of Covenant. Ito mga disipulos na ito, kasama nila si Jesus. Kasama nila si Jesus. Di ba? Si Tomas. Kasama niya ang Panginoong Jesus from at the age, 3 taon niyang nakasama si Jesus. Pero anong sabi ni Tomas? Hindi ako naniniwala. Bakit hindi ka naniniwala? Samantalang sinabi na sa inyo na sa 3 araw mabubuhay ako. Itong mga disipulos na to, parang kulang sila sa untog, alam mo yun. Samantalang tayo atin nagbabasa lang tayo. Di ba? Pero naniniwala tayo. So, nag-grow. Kaya, ang sinasabi rito mga kapatid, ay, yung mga basic doctrines kasi yan mga repentance, faith, baptism, yan kasi ang mga basic doctrines. Laying of hands, resurrection, and eternal judgment. Yun yung mga basic doctrines. Basic na yan Alam na natin bumilang. Pero, hindi naman lahat ng bagay ay pagbilang lang. Paano mo malalaman na yung 4 na paa ng silya, ano ang paraan para hindi sila aalog-alog? Papansin mo yung silya, at Milen. Kung marunong ka lang magbilang 1, 2, 3, 4, 5, paano mo susukatin yung 4 na paa ng silya para hindi sila tabingi o hindi sila aalog-alog? Kailangan alam mo kapatid ang measurement. Hindi dapat marunong kang mag-multiply. Marunong kang mag-divide. Marunong kang mag-square root. Ganon din ang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Ganon din ang doctrines ng Christianity. At pag-aaral natin maya-maya ng konti. Lalalim tayo atin pero pasadahan muna natin ng kaunting, kumbaga sa pintura Ate Milen, first coating muna tayo. Mamaya-maya yung mas malalalim. And then, yung chapter 6 verse 1 to 3, sinasabi rin dito na yung paglago, yung growth in our Christian life, essential yon. Hindi yun optional. Meron tayo dating kasama Ate Milen sa church natin sa London. Matagal na, siguro mga 10 years ago. Sabi niya, pag nag-o-offering, Sister Antilita, ang offering niya, laging 2 euros lang. Laging 2 euro lang. Minsan, hindi, nagtuturo ka ng tithing, basta kahit ano ituro mo sa kanya. Sasabihin niya, no, lang ako, 2 euros lang ako. Yun lang ang kaya kong ibigay. Alam mo yung tao na yun, dati, nakakapanghinayang. Alam mo nung sinabi niyo Ate Milen, ang tanda ko lang, hindi, para sa akin Ate Milen, kasi nagtuturo lang ako So kahit magbigay ka o hindi, wala akong pakialam dyan. Ang trabaho ko lang to. Magtuturo lang ako sa'yo, pero hindi ko na trabahong pilitin ka. Lumabas yun sa kanya, Atine. Ang sabi niya, hanggang 2 piso lang ako. 2 euros lang. Alam mo, Atine, siguro mga ilang buwan. Dati siya, may visa siya. May visa siya dito sa UK. Talagang papel.
Alam mo, the following year, Atene, nag-renew siya. Di ba nagre-renew tayo ng Carta di Soggiorno kayo para dyan sa inyo, di ba? Alam mo, sabi ng government, Milen, sumulat sa kanya, you know what? We made a mistake. Last year, we issued you a visa which was a mistake. Ano mo yun? Government susulat sa'yo na nagkamali sila ng issue ng visa sa'yo. And for that reason, we don't want to make the same mistake again. Binawi. Hindi natin ipinapanalangin yon. Hindi natin gusto yon, syempre. Pero tama sabi ng Bible eh. Sasawayin ko ang mananakmal. Bro mo yun. Taon-taon dati umuwi siya. Taon-taon, laging Doña Buding siya sa Pinas. Diba? Mamamonsyang siya sa Pinas. Nung binawi ng government yung visa niya, hindi na siya makauwi. That was like 10 years ago. Eh sa'yo kay Atene, pag TNT ka dito, 20 taong kang manunulay dito. Ganong katagal. Ganong katindi. 2 dekada kang hindi uuwi. Kaya pag may TNT, attorney, ano po eh, pwede po ba mag-TNT? Pwede. Pwede ka mag-TNT. Pwede. Ang tanong ko, may asawa ka? Opo. May anak ka? Opo. Ay siya, kapatid. Eh magpaalam ka na ikaw ay hindi uuwi ng 2 dekada. Ha? 2 dekada. Sister Edith nagla-like. Sister Edith. 20 taon. Yung anak mong ipinanganak mo ng 1 taon, pagdating mo sa Pilipinas, 21 years na, tapos na ang dibu. Diba? Bakit? Bakit ko sinasabi ito, Atene? Kasi hindi siya lumago doon sa yung line of thinking, mali. Kulang. Akala niya, pag nagbibigay siya sa Diyos, akala niya, pag nagbibigay siya sa Panginoon, nagtatay siya ng offering siya, akala niya nawawalan siya. No! God doesn't need our money. I don't need your money. Lahat ko sinasabi sa church yan, Tibilen. Kahit hindi kayo mag-tithes and offering sa church na ito, kaya kong bayaran ng buong building. Kahit hindi kayo mag-tithes. Kaya lang kailangan kong ituro yun eh. Kasi pag ako lang lahat ang nagbayad, hindi ako lang ang pagpapalain ng Diyos. Ayoko ng ganon. Ang gusto ko atin eh, lahat tayo mayaman, lahat tayo masaya. Yung bang gusto, para sa akin kasi, unfair yung, ako lang yung magandang buhay, tapos yung mga kapatid ko, ang hihirap, mga yagit, ayoko ng ganon. Gusto ko lahat tayo, hello? Nakukuha niyo yung point? Para sa akin, masarap yung lahat tayo, maganda ang pamumuhay. At yun talaga ang sinabi ng Panginoon, Sister Vilma. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, I came to give you life. I came for you to live life in full. Ang Panginoon dumating upang ibigay sa iyo ang kapuspusan ng buhay. Amen ba? Pero pag ang thinking mo, magbibigay lang ako ng 1 euro lang, 5 euro lang, ay sige, walang problema, kahit hindi ka magbigay eh. Diba? Pero bakit tinuturo ang giving? Kasi para may metanim ka. Diba? Bakit Atene? Alam mo, isa sa paniniwala ko. At ito ay kasama ng aking preaching next week. Sister Robel, lahat ng pangarap mo, it requires a seed. Every dream requires a seed. Lahat ng pangarap, nanikwento ko na to sa inyo before, kukwento ko na lang ulit sa mga hindi pa nakarinig. Si Brother Milky, yan ay matagal nang nangangarap. Basta nahihirapan siya mag-apply sa Amerika. Alam niyo naman ang buhay sa Amerika, hindi, kala lang natin maganda. Pero nahihirapan siya mag-apply sa mga ospital kasi nga wala naman sa experience. Parang chicken and egg yan, Atene. Ang hinahanap ng mga ospital, experience. Hospital experience. Kagagraduate mo pa nga lang. Paano ka magkaka-experience? Wala ka pa nga experience. So, sa madaling salita, apply siya ng apply. Hindi siya natatanggap. Nag-apply siya sa mga ospital sa buong San Francisco. Laging reject. We don't
Sorry, we're not hiring now. Sorry, we don't need you. Basta reject, lahat ng apply niya, reject. So, ang ginawa ni Pastora, Panginoon, ako naman po inaawa sa aking anak. Pwede po ba na, si Pastora na yan ha, siyempre, alam mo, ang panalangin ng matutuwid, iba ang dating sa Diyos niyan. Kaya kayo mga kapatid, maghanap kayo ng mga kaibigan na ganyan ng Diyos. Ha? Ganyan. Huwag yung mga kaibigan yung mga Marites lang o mga Mars. Dapat ang mga kaganyan mo talagang bigatin talaga. Sabi ni Pastora, Panginoon, pwede ba namang makapasok ng aking anak? Alam mo, tinuri ng Pastora yun sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin at nasa sa inyo naman yan. Pero nandun kami sa isang wavelength ni Pastora na pag may malaki kang hinihingi sa Diyos. Di ba ang ibang tao nagbabayad sa sample atine, may hingin ka kay mayor, may pabor kang hingin kay ganon, magdadala ka kahit nga kay kapitan magdadala ka na rin ngayon Uso sa atin yan Diba? Si Pastor, sabi niya, Panginoon, papasukin mo naman si Milky dito sa San Francisco Bay Area. Kasi yung nag-o-offer sa kanya na pinuntahan ko, siguro pumunta ako doon, ang layo, siguro mga 3 oras. Yung sa bahay ni Brother Lindon at saka ni Brother Milky ngayon, makadikit lang sila para mga 10-15 minutes drive lang, tsaka si Lala. Pero yung huli kong uwi, ang layo at nibilin, parang Batangas. From Maynila, parang Batangas ka pa, pupunta ka pa ng mga 3 oras pa. Yun na nag-offer sa kanya, doon siya nagtatrabaho. Gusto ngayon ni Pastora bumalik sa San Francisco Bay Area, doon sa Bay Area talaga na talagang San Francisco City. Panginoon, lahat po ng in-apply na Brother Milky, reject. Alam mo sabi ni Pastora? Sabi niya, anak, alam mo, nagbigay ako sa Panginoon ng isang malaking amount. Hindi ko alam kung anong amount na yon. Basta para sa kanya siguro, kasi yung laki ng amount, depende yan di ba? Sa kanya malaki na yon. Sabi niya, nagbigay ako sa Panginoon ng malaking amount. Nagtanim ako. Alam mo, atine, pagkatanim niya sabi niya November yun Nagtanim siya ng October, November 2nd week, yung pinakamalaking ospital sa buong San Francisco area, one of the highest paid nursing hospitals, tumawag kay Milky. Milky, we have reviewed your application and we are willing to give you an offer. We want to make you an offer of being employed. Ano kapatid? Alam mo, hindi naman sa tinataas natin ng mga tao, pero maturity yun you have to understand the minds of God. Dapat magkaroon ka ng ganung level. Huwag ka lang manatili sa 2 euros. Yung binibigay mo parang lagi kang, alam mo yung mga, yung mga naglilimo sa mga ibang simbahan, yung mga mahabang buslo, yung iginagayanan, ako po, ang hahanapin si Strobel, yung pinakamaliit na talagang sinasalat-salat pa. Ako, hindi ko madukot-dukot yung 5 mo, yung talaga naman, hindi ko madukot. Diba? Kaya, maraming Pilipino, salat, ayaw ng Panginoon ng gano'n. Pag madamot ka sa Diyos, alam mo kaya nga sabi ko nga atin, alam mo ang pera dapat, ang pera naboboard, Ate Milen. Pag ang pera mo hindi mo ginastos, yung perang hawak mo, sisigaw yan, Hoy! Sa mga pera dyan sa labas, huwag kayong pupunta rito, boring, hindi ako nakakalabas, sumisigaw yan. Diba? Kaya kailangan, ginagastos, itinatanim para bumunga. Kaya, kailangan ng Panginoon na tayo ay lumago. Pag ang isang taong, nakikita ko yan pag ang isang tao matured, makikita mo yung sa tithing. Ang taong hindi nagtatithe, hindi pa matured. Let's be honest mga kapatid, diretsahan tayo. Pag hindi ka pa tither, hindi ka pa mature, because you don't understand pa Ay, laki mga kapatid, sabihin ko sa inyo. Pag nandun na kayo sa level mga kapatid, na talagang, Lord, this is it.
Yun ang matured. Hindi sinasabing yung nagtatiles lang pupunta ng langit, pero yung kasi yun ang nakikita ko na level. Pag yung talagang ibinibigay mo na sa Panginoon, yung talagang para sa Kanya, you are already matured. Pero pag yung pakabig ka pa rin, kasi tinitingnan mo lagi naku, paano ko magta-tides? Kulang na nga. Magta-tides pa ako. Di lalo na kulang. Mali yun Ang tanongin natin sa sarili, Ate Milen, is, paano ka mag-aani, hindi ka nga nagtatanim? Diba? Kulang na nga Pag tinignan mo yung logic, Atenenang, yung babaeng Sarepta, maraming teaching yan Hindi yung babaeng Sarepta, yung sabi ni Propeta Elias, akin na yung uli mong subo na yan. Ang sabi ng babae, katangahan naman yan. Ano ba naman yan? Isusubo na, bibigay ko pa sa'yo. Tignan mo yung logic, Atene, di ba? If you are a logical person, a practical person, you will not give it. Because that is your last meal. It is unwise, it is irrational, it is illogical to give something na yun na yung last meal mo. Diba? Pero tinuro sa kanya ng Panginoon yan Seek ye first the kingdom of God, and all these things, everything that you need, shall be given back to you. Yung batang dalawang isda at 5 tinapay, wala na siyang kakainin pag binigay pa niya. Pero imagine Atine, kung yung batang yun hindi niya binigay, yung 2 dilis at 5 cupcakes, di wala nakakain na 15,000 men. But because the boy understood the principle that I need to plant the seed. In every dream, there must be a seed. You must plant the seed. Kailangan meron kang seed. Paglago yun, mga kapatid. Ano pa ang tinuturo ng Hebrews chapter 6 verse 4 to 8? Ito ay babala sa mga Dora Christians. Yung mga palipat-lipat. A strong warning. Dati ka nang natikman ng Panginoon, natikman mo na ang pag-ibig ng Diyos. Natikman mo na ang kapayapaan ng Diyos. Natikman mo na ang kaligayahan nagbumula sa Diyos. Bakit ka pa aalis? Saan ka pupunta, kapatid? Hello? Naranasan mo na ang Panginoon, naalis ka pa? Bakit? Ito yung mga kaya mahirap patawarin ng Panginoon ito Mahirap. Kasi sabi ng Lord, dati kaling ka na sa akin Tapos umalis ka pa. Bakit? Kaya may kasabihan, di ba? Yan daw ang pinakamalakas na iyak sa impyerno. Yung nakakilala na sa Diyos, tapos umalis, alam mo yun, parang bakit? So yun. Ginamit din sa mga talatang ito, mga kapatid, yung lupa na naulanan na siya, nakatanggap na siya ng ulan. Yung lupa Atene na naulanan, yung mga pananim sa lupa, tumubo, pinagpala ng Panginoon, nagbunga. Tapos, ang ginawa nitong halaman na ito, sa halip na matuwa dahil may bunga siya, ang nakita niya Atene, yung mga tinik. Mahirap din kasi sa tao yung ganon. Gusto mo ng roses pero ayaw mo ng tinik. Pwede ba yon? Roses na walang tinik. Siyempre may tinik talaga ang roses. Tanggalin mo na lang yung tinik. Kaya ang buhay, you just count the blessings. Minsan wala, minsan meron. So, ganun talaga. Kung lagi kang meron, di hindi mo na kailangan ng Diyos. Para saan pa ang pananampalatayang ire? Di ba, Ate Belen?
Eh kasi meron ka na pala palagi eh. Hindi mo na kailangan ng Lord. Di ba? Yung ganda ng rose, bakit nilagyan ng Lord ng tinik? Bakit pag Valentine's ang pinakamabenta, hindi orchids? Hindi mga tulips, pwede naman yung mga sunflower, maganda rin naman yun. O yung mga galing Sweden na mga magagandang ngitik na mga iba-ibang kulay. May mga tulips ang gaganda, di ba? Ang tulips, mapapansin mo, may dilaw, may orange, may pula. Pero hindi siya ang pinakasikat pag Valentine's. Roses. Yeah. Bakit yung roses na may thorns pa? O hindi, alisin mo na lang ang thorns. Diba? Nag-i-enjoy ka pa. Kaya kung gusto mo i-enjoy ang thorns, i-enjoy yung flower ng roses, eh matuto mo rin tanggapin yung mga thorns niya. Ganon din ang buhay. Kung gusto mo talaga ng masayang buhay, abay paminsan-minsan malungkot. Tanggapin mo yon. Si Sister May sabi niya kanina, Be, tinitingnan ko sa weather forecast. 2 linggo. Nauulan. Abay, maganda yan. Eh, sabihin, magkakasama tayo sa bahay, mas maganda. Walang labasan to. Mag-order na lang tayo. Ba? Magpaluto tayo sa... Diba? Kanina wala kaming pagkain. Sabi ko kasi, Sister Marieta, mamili ka ng saging. Magprito ka ng saging, magluto ka ng siomay, magluto ka ng siopaw. Ay, di ang saya namin. Habang kumakain kami ng saging, may coke. Para kami nasa Pilipinas. Eh, wala eh. Boring ang buhay dahil umuulan. Aba, di gumawa. Kailangan marunong kang gumawa ng saya. Amen ba, Ate Milen? Eh, kung dadalo-dalo na kayo ni Kuya Unad, ay lagi, abay, gagawa talaga kayo ng, di ba, Sister Press? Gagawa kayo ng, di ba, Sister Ate Ne? Sister mo si Ate Ne. Minsan pa video-video lang, pa vlog-vlog lang, pa TikTok. Eh, ganun talaga. Kasi wala ka namang gagawin sa bahay. Hello? Amen ba? Kailangan lagi mong kantahin, Sister Flor, yung this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. At ako ay magsasaya. Ganyan mga kapatid ang buhay. Eh, lagi niya hahanapin mo yung boring kasi. Eh, boring kasi hindi ka mahanap ng saya. Trabaho mong maghanap ng ikasasaya. Hindi na trabaho ng Diyos yun. Ikaw na maghanap sa sarili mo. Kung gusto maglakad sa tabi ng aplaya, mag-touching dyan ng kung ano-ano maibabato mo. O, edi, masaya ka. Amen ba? Mag-iihaw kayo ng isda. Ganon, mga kapatid. Hindi yung pinagpala ka na ng Panginoon, tas mamaya may boring ka na. Kaya sabi ko nga Ate Mila, until now, that was my preaching last 2 weeks ago, 3 weeks ago. Until now, I've been here since 2003. 22 years na ako. Pero until now, Ate Mila, until now, I always thank God sa ganda ng buhay, sa layo ng ibinigay ng Panginoon. Nandito tayo sa pinakamagagandang bansa. Ha? Guro mo yan, Ate Ne. Yung iba, alam mo bang may mga Pilipino sa Iraq? May mga Pilipino. Yung pinsan natin, Ate Ne, si Kuya Ronald, nasa Nigeria, Lagos. Ha? Mga kapatid, gusto mo bang pumunta, Ate Mila, ng Nigeria? Sa Lagos? Kung tutusin mo, mahirap na bansa. Pero nandun sila. Pero masaya ang Kuya Unad. Pag nauwi siya si Kuya Ronald, mga anak niya, masaya sila. Pero tayo, wala tayo doon, mga kapatid. May mga Pilipino sa Algeria, Albania. May mga Pilipino sa Saudi Arabia. Kung ano nangyayari dyan. Sa Kuwait, kung ano nangyayari dyan. Pero kayo, nasa magandang bansa. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ano pa ang pagkukulang ng Diyos sa atin? Di ba? Kaya siguro pwedeng kantahin ng Panginoon yun eh. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Yun ang kanta ng Lord. Matapos angkinin at masakit sa Lord yun, Ate Ne. Matapos mo angkinin ang Panginoon kasi asawa natin ng Diyos. We are the bride of Jesus. He is the groom. Matapos mong sabihin, mahal kita Panginoon, I love you Lord. Tapos bilang aalis ka na kaagad kasi na-review ka lang ni pastor. Ay, paano ka naman di re-reviewin? Eh kung ano naman mang kabalbalan ang pinagagagawa natin sa buhay. Naturalmente,
Oh, yan, tamo itong bulaklak ni Sister Cynthia. Di ba tulips yan? Mga kapatid, hindi yan ang pinakasikat pag Valentine's. Bagamat maganda, honestly. Di ba? Pero roses ang pinili, mga kapatid. Ano pa ang ini-encourage sa atin, mga kapatid? Chapter 6 verse 9 to 20. Tayo naman dito ay ini-encourage, ina-assure na bilang mananampalataya na magkaroon tayo ng kumpiyansa sa ating kaligtasan. Amen? Siguro one time pag-uusapan din natin yan, mga kapatid, na about the salvation. Ang sinasabi rin dito, mga kapatid, na tayo ay manatiling nagtitiis. Sa ating pananampalataya habang umaasa tayo sa mga pangako ng Diyos. Ganun talaga, atin eh. Kasama yan sa iyong sinumpaan. Mamahalin mo si Dick habang buhay. Kasama yan, atin eh. Meron kang engagement ring. Meron kang wedding ring, Ate Milen. At meron tinatawag na enduring. Yan. Diba? Enduring. Ibig sabihin ng enduring, nagtitiis. Hello? Kaya nga till death do us part. Kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa atin. Kaya kung mag-aasawa kapatid, dabi mag-isip-isip kayo. Baka ito naman ito habang buhay, hindi yung sabi ng matatandang pag mainit iluluwa. Baka pag mainit-init isasauli na. Aba, anong isasauli mo? Nagang binili mo sa tindahan. Isasauli mo ang iyong napangasawa sa magulang. Ano re? Saulian ng kandila. Abay, walang ganoong kapatid. Nakapirma ka sa kontrata. Ang hirap pa man din magpaanal sa atin. Ako po, milyon na. Talaga namang masabi ng hibay, mga kapatid. Kaya kung mag-aasawa kayo, mag-isip-isip muna kayo. Ari talagang habang buhay ha. Baka ikaw ngayon lang. At bisi siguraduhin nyo, mga kapatid. Sabi ko sa London, Ate Milen, sa ating mga kapatid, kung kayo ay lagi nag-aaway, ngayon pa lamang, maghiwalay na kayo. Maghiwalay din kayo eh. Bakit hindi pa ngayon? Bakit kailangan pa pakasal pa kayo? May kliyente akong gano'n, attorney, gusto kong makasal sa kanya. Kaso ayaw niya sa'yo. Alam mo yung inahabol niya lang, no, ayaw niya eh. Hayaan mo kung talagang gusto niya. Naku po, mga kapatid, mahirap yung namimilit. Ano pa ang sinasabi dito, Sister Milen? Ginamit ng Bible si Abraham na isang halimbawa upang na ipinakita ng Panginoon sa kanya ang kanyang mga pangako. Dahil siya ay nangako kay Abraham. At si Jesus ay ginamit bilang isang forerunner and high priest. Siya ang kataas, di ba pinag-aral natin yan sa Old Testament? Yung high priest kasi, napag-aralan natin yan, ulitin ko lang sandali. Yung high priest, sila yung gumagaya tong karne, at sila yung naghahandog sa Diyos. Ng mga tupa, yung mga lamb. Yeah? Silang gumagaya, sila yung nagwiwisik ng dugo. Yung pag naamoy na ng Diyos Ama yung dugo, nawawala na yung galit niya. But Jesus Christ became the high priest. Siya na mismo yung ginayat, siya na mismo yung namatay, dugo niya na ang tumigil sa bundok ng Kalbaryo, siya pa rin yung nag-alay ng kanyang buhay sa Diyos Ama. Siya ang naging the Lamb of God. Amen? And sinasabi ng Biblia na dapat yung ating mga pag-asa ay naka-anchor, naka-angkla. Alam mo yung dagat, Sister Cecil, yan ay dapat may angkla. Naka-anchor yung angkla sa buhangin o sa isang batong matibay kung ano man dapat kapitan niyaan para dumating man ang malalakas na agos ng tubig, ng alon, ng hangin, ng bagyo, gumagalaw man yung bangka, but because of the anchor, naka-angkla siya, nakatali siya kung saan mang tatalian yung kahit gumagalaw yung bangka pero hindi siya nawawala. Ganon din ang isang Kristiyano.
Sabi ni Sister May, Be, kasi ganito pa kakunti pa ang sales ko for this month. Relax. Kinakanta ko sa kanya, Ate Milan, yung, kailan ka iniwan ng Diyos? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng kalutasan? Di ba't wala? Nako, mga kapatid. Hahawakan ko kami ni Sumebe. Mag-alala. But my God shall supply. Baby, kasi malapit na eh. Malapit ang katapusan. Hayaan magkatapusan. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dadalhin pa tayo ng Panginoon sa napakalahat tapos pababayaan? No. The God that we serve is a good God. We have the Jehovah Jireh that can provide all our needs. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pagka may ganyang kang thinking, Atine, nako kapatid. Di ba? Pagbukas ni Sister May, nako, wala na tayong pagkain. Hayaan mo, ano ba, bumili tayo. Bakit hindi tayo bumili? May bibili naman tayo. Wala lang tayong pagkain dyan. Pero ang Panginoon ang nagpupuno. Dahil, alam mo yung pag-matured ka na, Atine, hindi ka na natatakot sa mga kakulangan ng buhay. Now, pag-usapan natin ito natin ang mas malalim, okay? 9:28 on the dot. Mas malalim na tayo, mga kapatid. Pinag-uusapan natin, mga kapatid, yung spiritual growth. Papaano tayo lalago sa ating pananampalataya? Ang sinasabi, mga kapatid, kapag ikaw ay Kristiyano, hindi ka dapat nananatili sa beginner. Kailangan lumalago. May mga Kristiyano na i-stuck sa basic teachings. Ayaw na nilang alamin yung mas malalim na mga theology about the study of God. Ayaw na nilang gusto lagi nila basic lang. They don't strive for a deeper faith and knowledge. Kaya maganda, nag-a-attend ka ng Bible study. Kasi sa pag-attend mo ng Bible study, ito talaga, deeper knowledge. At ano pa, Atine? Yung mga narinig mo, spiritual maturity includes application of what you heard, what you learn, not just acquiring knowledge. Huwag lang tayo manatiling tagapakinig. Amen, mga kapatid? Now, ang tanong ko sa inyo, how do you intentionally grow in faith beyond the basics? Kung ako sa inyo, kukuha ako ng ballpen at papel, magsusulat ako. Yung binasa namin yung Hebrew chapter 6. Ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Saldi ay ito. Ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Don ay ito. And then, magkaroon ka ng meditation. Magkaroon ka ng pagbabasa. Hindi yung ang lagi mong hawak telepono. Pag nakalimutan mo sa termini, Ate Milen, naku po, parang masakit ang ulo mo. Hindi mo alam kung saan ano nangyari. Alam mo natin na based on research, alam mo ba na based on research, Atine, there was a study research made that the average person on earth touched their phone 2,617 times a day. 2,617 times a day. May mga tao, basta hawak nilang phone, parang yung reflex ng kamay nila, laging may hinahanap, di mo alam kung anong ginagayari. Pero walang panahon sa pagbabasa ng Biblia. Walang panahon sa pananalangin. Pag matutulog lang, Lord, thank you very much, bye, good night. Diba? Pero ang telepono, 2,617 times. Hindi yata nagme-meditate sa umaga. Pati pagkain, basta na lang kinakain. Ay, nakalimutan ko manalangin.
Pag ganyan pa kayo mga kapatid, magkatanungan nga tayo rito. Sige nga. Sino rito ang nakakalimot sa pananalangin ng pagkain? Taas ang kamay, maging honest. May mga tao nakakalimot. Di ba? Pagka kayo mga kapatid ay nakakalimot, ibig sabihin, hindi talaga likas ang pananalangin. Naku, Sister Milen, ako may problema eh. Talagang pagkakalaki ng problema ko, halika. May kasagutan dyan, ang Panginoong Jesus. Diba? Matured Christian. Ano pa ang tanong mga kapatid? Nasa chapter 6 verse 9 to 20, sinasabi mga kapatid dito na even with strong warnings, God is faithful. Kahit na hindi natin nauunawaan at timilin ang nangyayari sa buhay, pero nananatiling tapat ang Diyos. At ang gusto ng Panginoon, Sister Rubel, bagamat hindi mo nauunawaan ang lahat ng bagay, God wants you to trust Him. Lord, I don't understand. Lord, hindi ko alam ang nangyayari. Lord, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. But I trust in you. Panginoon, naniniwala ako na hindi mo ako pababayaan. Panginoon, naniniwala ako na kasama mo ako. Kasama kita sa aking mga laban. Ganon ang ginawa ni Abraham. Naniwala siya. He was given a promise at an old age. Sabi ng Panginoon sa kanya, I'll take you to a land you don't know. Keep walking. Naglakad si Abraham. He kept walking until God told him, stop. Because he believed. Ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Lord, I will go. Wherever you lead me, I shall follow. Kayo ba mga kapatid, do you fully trust in God's promises even when you don't see immediate results? Naniniwala ka ba sa Panginoon na, Panginoon, naniniwala ako dito. Alam ko, Lord, hindi ko alam to, pero naniniwala ako. Kaya nga sabi ko nga sa mga sa London at Milen, yung mga nanay dito, kami, lahat tayo na may mga anak, danas nyo yan. Natatakot tayo atinin na, naku, ano kayo mangyayari sa mga anak ko? Naku, parang, Lord, parang mali ang tinatahak ng mga landas ng mga batang ari. Talaga naman, kahit anong turo ko, talaga naman parang hindi naman nabaon eh. Talaga naman parang hindi nakikinig eh. Relax. Wala kang magagawa. Ang magagawa mo lang atin ay magtanim. Ang magagawa lang natin at Milen, magturo sa ating mga anak. Pero ang sabi ng Panginoon, your children will be mighty in the land. At sa mga huling araw ay ibubuhos ko sa mga kabataan ang aking karunungan. Kaya sabi ko sa mga kapatid natin dito, sa aking asawa, don't worry. Just nurture our children with love, with understanding, with our advice, with the instructions from the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, anak dito, ganito. Anak, ito sabi ng Panginoon, mag-attend ka. Anak, basta maglilingkod tayo. Sabi ng Panginoon. Your job is to feed. Makikita mo, hindi mo naunawaan, hindi mo alam kung bakit. Pero, makikita mo, pagdating mga panahon, ay, maganda pala ang naging bunga ko. Bakit? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yung bunga, di ba sabi ng Panginoon, Sister Ne, sa Deuteronomy 28 verse 1 to 14, at pagpapalain ko, sabi ng Panginoon, ang bunga ng iyong katawan. Kaya Ate Milen, yung bunga ng iyong katawan, yung mga anak mo. Di ba? Kaya si Pastor Saldi, yung bunga ng kanyang katawan, si Sister Antilita, yung bunga ng kanyang katawan, pinagpala ng Diyos. Diba? Kaya ngayon, sitting pretty na sila. Tama sabi ni Bishop, Sister Mirna, sitting na pretty pa. Diba? Kasi, yan ang glory ng Sister Antilita, lahat ng mga anak niya. Maayos ang buhay, maganda, walang naging, alam mo yun, napakagandang isipin na niyan eh. Pero pag inisip mo na ako, yung mga anak ko, no, hindi pa tapos ang buhay. Magtiwala ka lang sa Panginoon.
Hindi mo man nauunawaan lahat yan. Pero darating ang Panginoon, darating ang panahon, mauunawaan mo ang lahat ng plano ng Diyos. And all things will work together for good. Lahat ng bagay ay magkakalaki para sa ikabubuti. Hindi man natin nauunawaan. We don't see it. Kaya nga nandun yung faith, atine. Faith is the reality of things not seen and the evidence of things we hope for. Yun ang faith. Yung naniniwala ka in your vision, mangyayari yun. Sabi ng Panginoon, when you believe, it shall be done for you. Kanina may kliyente ako, atene. Hindi siya Christian, hindi siya, talagang purely attorney, lawyer, client relationship lang. May attorney, may pag-asa po ba ang kaso ko? Mananalo po ba tayo? Sabi ko, pwede kang matalo. Pwede kang matalo. Nawawala ako, atene, pero I think, and then eventually, sa nagchat-chat kami, but Jesus said, become what you believe. Nag-thumbs up siya, like. Because you can become because of what you believe. Ano bang paniniwala mo sa buhay mo? Naniniwala ka bang tatanda kang paurong, tatanda kang magkakaroon ka ng, no. Sabi ng Panginoon natin ikaw ay tatanda, ikaw ay magkakaedad sa hustong katandaan. Tatanda kang may pinagkatandaan, kapatid. Amen ba? Tatanda kang magiging pagpapala ka. Tatanda kang masaya. Amen ba? Nakikita man ang mga white hair sa iyo, pero kitang-kita. Alam mo yung kanta natin rich ka na, kitang-kita ko. Di ba? Kitang-kita ng mga tao yung glory sa iyo ng Panginoon. Because that is what you believe. Magiging ganoon kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Kung ang paniniwala, at kayo naman mga kapatid, magkaintindihan nga tayo mga kapatid. Ito yung mas malalim pa mga kapatid. Ito yung mga, sino ba? Teka. Huwag naman magagalit ang ating mga kapatid, ha? Ito yung mga kapatid, Pastor Don, huwag niyo akong kagagalitan. Ito ay pansin ko lamang. Pansin ko lamang ito. Dali, iinom muna ko atin Kayo mga kapatid ko, lalo na sa mga kababaihan, pag ang inyong buhok ay nakikita na ninyong atine na nagkakaputi, huwag nyo nang ipagmalaki na kayo ay maraming puti. Magpatina na kayo, mga kapatid ko. Mura lang naman ang patina. May mga tao naman ang dami ng puti, talagang pinagpapakaladladan pa talagang kitang-kita ang katandaan. Kaya nagmumukha ka tuloy lola. Pag may nakita ka ng puti at ayaw mong magpabunot, sister, may mga matatandang gayon. Naku, wag mong bubunot dadami. Ay, paano nga hindi dadami? Hindi ka naman nagpapatina. Amen ba? Si Bishop, nagpapakulay. Ang pakulay pa niya, kulay mais. Di ba ang kulay, ang book ni Bishop, minsan kulay mais? Sabi ko, daddy naman, ba't man mga nagpakulay ang kulay mais kayo dyan? Sabi niya, maganda to Ito uso ngayon. Pero mo, 82 years old, kulay mais ang buhok mo, saan ka? Kaya kayo mga kapatid, malibang kay si Lola Josepa, okay lang yan, talaga namang, di ba nasa edad na. Pero kung kayo naman yung mga 30, 40, ba't may pa-riband naman kayo mga kapatid? Para kayo mas, alam mo pa rin yung maganda yung, laging sinasabi ko sa mga anak ko natin kahit saan kayo pumunta, ayusin yung inyong pananamit. Ayusin yung mukha nyo. Ayusin yung buhok. Basta lumabas ka ng bahay. Alam mo si Pastora ganyan ang kanyang pananaw. Sabi ni Pastora, pag lumabas ka ng bahay, kailangan maayos ang iyong pananamit. Hindi mo alam kung sino makakasalub mo sa labas. Di ba may mga tao, saan ka pupunta? Ay, doon lang naman sa Ilaya. Ano ka naman? Bit ka magbibihis pa. Ayun na nga. Pupunta ka lang ng Ilaya. Dapat kang magbihis at mababandera ka diyan. Aba, hindi mo alam kung sino nagse-selfie diyan. Hindi pa ka. Kahit saan ka pumunta, lumabas ka ng bahay. Ay, ibang maayos ang pananamit. Iginagalang ka ng tao sa iyong pananamit. Sa iyong hitsura. Ay tayo nga, hindi na siguro tayo kagandahan. Ayun na nga.
Hindi na nga tayo pinakamaganda sa balat ng lupa. Ay lalo mong hindi pababayaan mo pa yung buhok mo, yung mukha mo. Amen ba? Ay di lalo na. Hindi na nga tayo kagandahan eh. Ay di bumawi ko sa ibang departamento. Mga kapatid, nakukuha ganin yung sinasabi ko atin eh. Nakukuha ba ganyan sinasabi ko mga kapatid? Hindi yung... Amen. Hindi yung hindi na nga tayo kagandahan, hindi pa tayo magsusuklay. Hindi, pinagsama-sama na, mukha tayong sabukot. Di ba ga? Atin eh. Eh kung ikaw kahit bagay kayo maganda, hindi ka rin, iba rin yung ikaw maayos sa pananamit. Yan ay itinuro ni Pastora. Na ano pa ang matututunan natin mga kapatid? Now, mas malalim ito, atin eh, konti na lang. Ano ang mga application na pwede natin gawin para tayo lumago sa ating pananampalataya? Number 1, atine, commit to deeper study. Kailangan lagi ka nag-aaral. Kaya ang tawag dito sa ating ginagawang ganito, Bible study. May mga tao na wala nang babayaran. Hindi pa maka-attend. Hindi ka napupunta ng termini, atine. Di ba ga? Hindi ka na mamamasahe, Sister Antilita, nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas, Sister Antilita, ano po? Oh. Eh, anong oras pa di yan? Oh, matingnan natin ang oras sa Pilipinas. Time. Anong oras na po dyan, Sister Antilita, sa Pilipinas? 1:36 po. O, 5:45. Ay, dinagising ka na mga alas... Gumising na po ako ng 3:30. Biro mo yun, 3:30. Sino sa atin ang nasa Pilipinas na nagising ng gayon? Yan talaga mga kapatid. Yan. Kailangan, committed ka sa pag-aaral. Amen? Dapat may commitment. Committed sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi yung habang tumatagal atin sa pananampalataya, sa halip na committed sa pag-aaral, committed to the study of the Word of God, habang tumatagal atin milin, kumikitid ang utak. Yun si kapatid, 40 years na sa pananampalataya, committed ang utak. Lalong, lahat na lang ng ginagawa, laging may pula. Wag lang kayong pala-attend ng Sunday service. Yung alam mo yung lingguhan, dapat maganda itong Bible study. Araw-araw, bukas meron tayo sa France. Meron tayo sa Israel, meron tayo sa Qatar. Araw-araw. Amen ba? Ano pa? Amen po, Pastor Don. Thank you po, Sister Emma. Yan ang mga valedictorian natin dito eh. Kailangan din nabantayan natin ang ating mga sarili na baka tayo ay... Kasi minsan may mga tao talaga na hindi mapakali sa isang upuan. Naku, ayaw ko din sa church na rin. Karaming marites. Doon ako sa isang church na yon. Perfect yung church na yon eh. Pag lumipat ka sa church na yon, kapatid, yung perfection ng church na yon hindi na nagiging perfect dahil nandoon ka na. Nawawala yung perfection nila dahil dumating ka. Kaya wag mo nang sirain yung perfection na yun. Manatili ka na lang kung nasaan ka. Ano pa mga kapatid, babantayan natin ang ating mga sarili. Huwag tayong paalis-alis. Kailangan active tayo. Yung ating pananampalataya, active through prayer. Active through obedience. And fellowship. Kaya Sister Lina, sabi niya, Pastor, pagka dumating kayo naman pumunta din sa Milano, tayo makapagkape. Abay, sige, tayo maging active, mga kapatid. Amen? And even, ano pa yung itinuturo sa atin, yung practical application, hold on to God's promises. May pangako ang Panginoon. Kahit sa mga pagsubok, magtiwala sa katapatan ng Diyos. We are serving a faithful God. At kay Jesus lamang tayo naka-angkla. Ano pa mga kapatid? Mahaba-haba pa ito. Kuya Unad, pasensya na. 12 minutes. 10 minutes. Papaano tayo mga kapatid magkakaroon ng spiritual maturity?
We have to increase our desire for God's Word. Sa halip na pindot ka ng pindot sa phone, wala naman nagme-message sa'yo, dahil marami ka namang kaaway, huwag ka na maghintay. May mga kapatid, kailangan meron kang nakikrave ka for spending time with God in prayer, in reading the Bible. Yun ang kaligayahan mo, makapagbasa, makapag-Bible study. Bakit walang link ang Qatar? Ay, meron pala silang ganoon. Oh, talagang gigil ka. You are hungry to learn. At mas malalim mong maunawaan ang Diyos at ang kanyang katotohanan. Pagka ganyan ang buhay mo, lalago ka. Tanong, ikaw ba talaga ay ikaw ba talaga ay totoong nagnanais na matuto, mag-spend time with God? Or napipilitan ka lang? Dahil kailangan nandito kasi may gagawin ako eh. Pero actually ayoko talaga. Pag nandoon ka, punta ako, pero pag wala ka, wala din ako. Parang ganun. Then hindi ka talaga, kumbaga sa prutas, kapatid, ikaw ay pilit. Kaya kung sarili natin, tatanungin natin ang sarili natin, ikaw pa talaga, ay mahal mo pa talaga ang Diyos? Kailangan consistent ka sa iyong pananalangin at sa iyong pagsamba. Kailangan lagi ka nagsisimba. Naku, kahit naman sa puno ng kamatis, ako ay pwede magsimba. Hindi ko naman kailangan pumunta dyan sa simbahan. Yun ang sinasabi mo. Kahit nga sa puno ng kamatis, hindi ka nakakapunta. Ano bagang pinag-uusapan natin puno ng aratilis? Wala ka naman puno ng aratilis. At kahit may punong gano'n, hindi ka naman pupunta doon para sumimba ka. Ginawa ng Diyos ang simbahan para puntahan ng tao dahil nandoon ang Diyos. Para sa inyo simbahan. Bakit nasabi ng Malakay 3:10, dalhin mo ang mga handog at ikasampung bahagi sa aking bahay. Sa aking tahanan. Dahil nandoon ang Diyos. Nandoon ang presensya ng Diyos, mga kapatid. At hindi ka lang sisimba dahil may kailangan ka. Kaya, simba tayo kasi may prayer tayo eh. Kahiya kasi sa Lord. Mas nakakahiya yun na dumarating ka lang pag may kailangan ka. Alam mo yung kasabay natin eh. When the rain stops, the umbrella becomes a burden. Yung pag tumigil na daw ang ulan at timilin, malaking kaabalahan na, malaking kabigatan na yung may payong. Pero nung umuulan, kailangan mo ang payong, talagang basa-basa ka. Sana may payong ako. Pero nung tumigil ang ulan, nagamit mo na siya. Kaya ang kanta ng Diyos, hindi ako laruan na yung iiwan. Yun ang kanta ng Lord, masakit yun, mga kapatid. At di ba? Matapos ang kinin at pagsawaan. Gano'n ba ang gusto mo sa Lord? Pinagsasawaan lang natin siya. Second priority lang natin siya. Pero ang sabi ng Panginoon, you shall love me. Nasa Exodus 20 yun natin eh. In fact, it was not Jesus who said that first. It was in Exodus 20. Exodus 20, that's the Old Testament. Said by the Lord God the Father. Exodus 20. Verse 2. I am the Lord thy God, which have brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. And then Jesus said, you shall love me with all your heart, with all your soul, with all your body, with everything about you. Kaya sinabi ng Ecclesiastes sa Timilen, the entire duty of a man is to give glory to God. Yun ang kabuuang obligasyones ng tao, ang magbigay ng kaluguran at kaluwalhatian sa Diyos. Amen, mga kapatid. Huwag ka lang pupunta sa church pag may kailangan ka. Hindi lang yan pang Sunday. Your worship can also come through your actions and your attitude. Diba? Ang sakit niya.
Hindi lang yung kumakanta ka ng I love you Lord, o nag-worship. Yung worship na word, Ate Milen, hindi lang yung pagkanta mo ng I love you Lord. Yung iyong buhay, yung iyong sinasalita, yung ating ugali, it's also a form of our worship with God. Panginoon, matapang itong amo ko. Panginoon, itong asawa ko nakakapi ka. Pero ang sabi ng Bible, di ba? Atin ito ang sabi ng Bible Guided ka by the principle of the biblical principles. Bagamat kaya mong tuktukan, batukan yung kapwa mo, pero ang sabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong kaaway. Matuto kang magpatawad. Mga kapatid, matuto kang magbigay. Matuto kang umunawa. Mga kapatid, sandali lang Kuya Una at konting-konti na lang aray. Tayo itatapusin natin ito mga kapatid dahil ito mas malalim ito Ano pa yung pwede nating matutunan mga kapatid? Na magkaroon ka ng mas mataas na uri ng pag-ibig at awa sa iba. Hindi kahinaan ang pagiging mabait. Bait-bait mo naman Dali-dali mo kasing naniniwala, hayaan mo na. Kung kumanin naging masama pero sa kabaitan. Hindi ka nagkakamali dahil mabait ka. Ngayon kasi pagka nagiging mabait ka, parang mali dapat talaga. No. Pero ang sabi ng Biblia, kailangan ikaw mas maging pasensyosa. Alam mo yung tinapay sa atin meron tayong tinapay na pasensya. Pasensya ka nga yun. Higa. Kailangan ikaw ay mas lalong maging mabait. Mas lalong mapagpatawad kahit na mahirap gawin. Colossians chapter 3 verse 12 to 14. You serve others willingly. Na pag may nakikita kang taong nangangailangan, not necessarily dapat meron ka o dapat marami ka palagi. Pero pag nakita mo yung pangangailangan nila nung isang, siguro, hindi ko ito sinasabi dahil sa ano pa man mga kapatid, ito ay napapag-usapan lang. Meron akong kliyente na, sabi niya, attorney, magbabayad ako sa iyo. Kaso, ang dala ko lang, attorney, 100 euros lang. 100 euros lang atin attorney, ito na bayad ko sa iyo. Sabi ko sa kanya, may trabaho ka ba ngayon? Wala nga po ito. Naghahanap nga po ako. Wala po akong matirahan Umiiyak talagang kita ko, umiiyak na siya. Sa kapatid sige na, huwag mo nang ibayad sa akin sa kana. Pag ikaw nakaluwag-luwag na, saka ikaw naman. Baka naman ako baka naman si sister may pambili pa ng konting bigas. Hayaan mo na. Naalala ko lang yung atin dahil napapag-usapan natin. Hindi ko sinasabing hindi ako nagyayabang o ano pa man. Lalo kang nagiging matulungin sa iba. Maawain sa iba. Luke chapter 6 verse 27 to 28, you love even those who hurt you. Kahit nasaktan, alam mo nasaktan mo ako Okay lang kapatid, pasensya ka na. Pero alam mo, kahit nasaktan mo ako, pero I love you with the love of the Lord. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako nagsikap. Diba? Kasi minsan yung mga naninira, yung mga detractors, diba? Kaya yung mga nasa FAMAS Award, Ate Milen, sinasabi natin, I would like to thank Fanny Serrano for my hair and makeup, Rina Salud for my outfit, Mona Kiki for my shoes. And I would like to thank my detractors, yung mga naninira sa'yo. Mahal mo pa rin sila. Huwag mo lang mahalin yung mga taong mababait sa'yo. Yung mga taong naninira sa'yo. No, siguro yesterday, siguro few days ago, doon sa firm namin, Ate Milen, marami kaming mga abogado, siguro mga 10 kami sa law firm namin. May mga Pilipino atin na gusto ako, may mga Pilipino na ayaw sa akin. Normal yun di ba? Nasa court, kahapon, Wednesday, nagpunta ako ng court, sabi, puro mga Pilipino. Wow! Attorney, ikaw ba yan? Oh, bakit?
Attorney, saan po kayo nang galing? Naku, dami-dami. At yung iba doon, kahit ayaw man nila sa'yo, hi, kumusta po kayo? Magandang araw po. You show the smile. Kaya mong ipakita yun sa kanila. Ikaw ba, kapatid? Are you growing in love and patience? Or hanggang ngayon, ay punong-puno ng galit at kapaitan ang iyong puso? Kapatid, medyo lalampasan natin dahil kay Kuya Unad, mga kapatid. Now, how to grow in faith, how to grow in the fruit of the Spirit. Galatians 5:22. Last 5 minutes. Your life, kailangan daw yung buhay natin, ay kailangang magbunga. Kailangang magkaroon ng bunga ng Espiritu consistently. Love. Yung ikaw ay totoong nangangalaga at umuunawa sa kapwa. Kaya hindi ko masasabi mga kapatid, hindi tayo nagmamalaki. Pero alam mo sa London at Milen, ang isa kong nakitang sikreto ng lakas natin sa London, Maranatha London, damang-dama ng ating mga kapatid, yung talagang totoong pag-aalaga. Yung talagang biruan, kilitian, mahalan talaga. Nabuo yun sa church. Yung kahit minsan may mga tampuhan, pero nabuo sa church yung talagang genuine. Kapatid, ako may sasabihin sa iyo, huwag ka magagalit. Kapatid, ito ganito. Mali ito. Kapatid, ganito. Nag-grow kayo sa pananampalataya. Joy, atine. Kailangan ang bunga ng Espiritu ay lumalago sa atin. Yung kaligayahan mo ay galing sa Diyos. Base at nakaangkla sa Panginoon. Hindi dahil sa anumang nangyayari sa iyo. Yun ang joy. Yun ang kaligayahan. Hindi yung porke pangit ang nangyari sa iyo, wala na yung kapayapaan sa iyo. Wala na yung kaligayahan sa iyo. But when your joy is based on God's Word, Panginoon, hindi gusto nangyayari sa paligid ko. Panginoon, hindi masaya ang hindi maganda ang panahon. Pero, Lord, I will rejoice. And I will say that this is the day that the Lord has made. Peace. Sister Sunshine, kapayapaan. Stop. Kapayapaan, peace. Kaya kung ikaw ay taga-Bisaya, sa Bisaya daw, yan ang pinakamataas na nasa Guinness World Book of Record. Sister Cecil, pasensya ka na ha. Narinig ko lang arikit super tekla. Yung peace, kapayapaan. Ang peace. Peace 1, peace 2. Ang peace, pwede ring mukha. Peace. Amen mga kapatid. Ang peace, yung kapayapaan, Ate Milen, nananatili kang kalmado at nagtitiwala ka sa Diyos kahit na sa mga panahong nahihirapan ka. Relax. Peaceful ka. Panginoon, at tinatanda ko ang iyong mga salita. Ang sabi mo sa iyong mga salita, be still and know that there is God. Hindi mo gusto nangyayari, may mga kaguluhan, Panginoon, mananatili akong payapa. Patience. Naku, marami tatamaan dito. Ikaw ay nagsisikap at nagtitiis nang hindi nagrereklamo. May mga taong reklamador, parang puwit ng manok. Putak ng putak. Ay paano ka ba dadapuan ng pagpapala ng Diyos? Ikaw naman ay reklamador Pero pag ikaw ay may pasensya, ikaw ay nagpe-patience, you endure the struggles without complaining. Panginoon, dadaanan ko to. Sasabihin ko, Panginoon, yung sinabi ni David, that even though I walk through the valleys of the shadows of death, tumanman ako sa bangin ng kamatayan, Panginoon, hindi ako matatakot. Payapa lang ako. Kindness and goodness. You treat people with grace. Amen. Hindi masama ang pagiging mabait at mabuti. Faithfulness. You stay committed
to God and others. Yung amo mo, nagtitiwala sa iyo, lilinisin mo ang bahay niya. Kahit wala siya, manatiling tapat sa Diyos at manatiling tapat sa tao. Pag sinabi alas 4 en punto, makikita tayo sa termino o sa termini, nandoon ka na sa usapan at sa tagpuan. Hindi yung alas 4, on the way ka na sa toilet, maliligo ka pa lang. Yung kausap mo, nandoon na sa inyong meeting place. Gentleness. You respond with humility, not pride. Mahinahon. Galit na yung kalaban mo, pero naunawaan kita. Pero ito ang akin. Mag-aaway kayo ng asawa mo, nagbabangayan kayo, nasabi mo na sa kanya ang gusto mo, nasabi niya na ang gusto niya sa'yo. Wala na kayong pag-uusapan, tama na. Nasabi ko na ang gusto ko sa'yo, narinig ko na ang gusto mo. That's it. Wag mong pilitin yung ayaw. Kung ayaw niya, ay wala tayong magagawa. Hindi tayo pwedeng mag-go. Gentleness, yun ang pagiging mahinahon. Self-control. You resist sinful desires. Amen, mga kapatid. Nakita mo yung ex mo, wala na. Nakita mo yung dati mong kaaway, gusto mong resbakan, gusto mong balikan, gusto mong bugbugin, iuntog sa pader. Tapos na. Wala na yun. Ang mga anak ng Diyos ay mga bagong nilalang. Amen, mga kapatid. Tanong natin sa ating mga sarili, Kuya Unad. Is the fruit of the Spirit growing in my life? Ito bang bunga ng Espiritu na ito? Ito ba ay lumalago sa akin? Or am I still controlled by my emotions? Kontrolado ba ng emosyon or desires ang aking buhay? Kaya mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon, nawa ay lumago tayo sa ating pananampalataya. Maratingan tayo ng Panginoon sa kainitan, nagbabagang pananampalataya, mga kapatid. Dumating man si Jesus ngayon o bukas, sa mga darating na araw, nandun tayo sa kainitan, sa paglago ng ating pananalig sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord, Ate Sister Ne, and Pastor Saldi. God bless you. Amen. Praise the Lord.